MMDA Chairman Gabriel Go may sexual harassment case na isinampa ng isang MMDA lady traffic enforcer. Ating alamin. Ating tatalakayin. Ayon sa affidavit na inilahad ng lady enforcer ay paulit-ulit daw ang ginawa ni MMDA Chairman Gabriel Go sa kanya at ang mga pananakot. Narito ang complaint affidavit at sabay-sabay nating basahin. Republic of the Philippines Civil Service Commission National Capital Region Quezon City. Admin Case Number for Sexual Harassment and Violation of RA 11313. Complaint Affidavit. Ako po ay dating empleyado ng Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, bilang isang job order traffic enforcer, nakatalaga sa New Task Force Special Operation Unit, NTFSOU, na dating pinamumunuan ni Edison Bong Nebriha. Noong Agosto taong 2022, na-assign si Mr. Gabriel Christian Esgo bilang Deputy Chief ng NTFSOU, at naging isa sa aming mga immediate supervisor. Ang mga unang interaksyon ko po kay Mr. Go ay limitado lang po sa aming relasyon bilang magkatrabaho at simpleng pag-like sa mga post ko sa Facebook, hanggang dumating sa punto direkta niya po akong tinatawagan sa aking cellphone number at Viber kahit hindi na oras ng trabaho. Dahil Deputy Chief po ng aming unit sa MMDA, ako po ay tumatalima sa kanyang mga tawag dahil ang aming napag-uusapan ay madalas tungkol lang sa pagpapabuti ng aming trabaho, ngunit sa pagtagal ay naging personal na ang mga bagay na itinatanong niya sa akin at nagpakita siya ng interest sa akin na walang kinalaman sa aming trabaho. Bilang respeto po kay Mr. Go at sa kakaujok ng aming mga kasamahan sa trabaho, aking pong sinakyan ang kanyang mga pahaging sa akin. Ayoko rin po kasing magbigay ng dahilan upang magalit ang isa sa aking boss na pwede kong ikatanggal o dahil upang mailipat ako ng ibang unit. May punto pong napanatag ang loob ko sa kanya dahil nagbibigay siya ng mga bagay-bagay sa akin at mga kasamahan, madalas din po siyang manlibre ng pagkain para sa lahat. Ngunit, dahil po dito ay mas naging agresibo si Mr. Go sa pakikipag-usap sa akin at nagsimula pong magsabi ng malalaswang bagay, tulad noong ika-10 ng Oktubre taong 2022 nang sabihin niya sa aking maghubad. Bilis, at gawa tayo ng boy. Sa panahong ito ay madalas po akong ayain lumabas ni Mr. Go upang makipag-date sa kanya, at pilit na pinapapunta sa kanyang bahay sa Parañaque City, na akin pong tinatanggihan. Nasabi niya po sa mga pag-uusap namin, ipapabook niya daw ako papunta sa kanyang bahay at ipapahatid pa uwi. Muli ko pong tinanggihan ang kanyang pag-aaya dahil baka kung anong gawin niya sa akin. Halos araw-araw niya po akong ayain na mag-check-in sa hotel kapalit ng aking pagliban sa klase ko at madalas niya rin po akong ayain upang makipagkita sa particular na lugar. Muli kong tinatanggihan hanggang ginagamit na ni Mr. Go ang kanyang posisyon bilang Deputy Chief namin upang hindi ako makatanggi. Sa kabila po pagsakay ko kung saan niya dadalhin ang usapan, ay aking kinukubli ang aking tunay na nararamdaman na ayoko po talagang sumama sa kanya. Patunay dito ang aking mga palusot na ginagawa upang maiwasan siya dahil natatakot ako sa pupwede niyang gawin bilang isa sa mataas na opisyal ng aming unit at ng mga panahong iyon, at malapit na kaibigan ni Mr. Nebriha. Ayoko pong mapag-initin ni Mr. Go dahil amumang oras ay maaari niya akong irekomendang matanggal sa aking trabaho bilang job order traffic enforcer. Sa mga panahon pong ito, mas pinili ko na lang umiwas kay Mr. Go dahil masyado na pong naapektuhan ang aking trabaho at dahil wala akong intensyon na ibigay. Kung ano man ang kanyang hinihingi sa akin at nakikipag-usap lang ako sa kanya. Dahil sa takot kong mawalan ng trabaho, nagdesisyon na rin po ako na tuluyang umiwas sa kanya upang hindi mabigyan ng ibang kahulugan ang pakikitungo ko sa kanya, lalo na at mayroon siyang ibang karelasyon. Nang napansin ni Mr. Go na ako ay umiiwas na sa kanya, ginamit niya ang kanyang posisyon upang ako ay piliting sumunod sa kanyang gusto. Ako po ay lubos na natatakot at hindi malaman ang gagawin. Katunayan ay kinausap ko po ang isa naming kasamahan na si Miss Judith Bar Andino upang gawing dahilan para hindi niya ako maayang lumabas. Umabot po sa panahong ikinikimkim ko na lang po ang takot ko kay Mr. Go sa mga pwede niyang gawin laban sa isang pobreng empleyadong katulad ko. Dahil sa takot ko ay muli kong sinasakyan ang kanyang mga kagustuhan at naging sunod saniran kami ni Miss Bar Andino sa mga sinasabi niya upang hindi mangyari ang mga bagay na kinakatakot kong gawin ni Mr. Go sa akin. Maraming okasyon pong inuutusan niya ako ng mga bagay na hindi sakop ng aking opisyal na trabaho, tulad ng pagde-deposit ng pera sa bangko,
pagbabantay at pag-assist sa sasakyang pinapagawa ni Mr. Go, at kung ano-ano pang bagay dahil alam ko na kung ako ay tatanggi sa kanya, ay maaari niyang gamitin ang kanyang impluwensya para pahirapan ako. Sa kabila ng aking pagtanggi at pagdadahilan ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaya ni Mr. Go sa akin lumabas. Alam ko po ang ibig niyang sabihin sa kanyang mga pag-aayang lumabas, kaya't kahit minsan ay hindi ako nakipagkita sa kanya, maliban sa loob ng opisina. Ang aking pakikitungo sa kanya ay bunga ng aking takot bilang isang maliit na manggagawa ng MMDA, ngunit sa kabila ng aking pakikitungo sa kanya ay pilit ko din pong tinatago ang takot sa mga bagay na maaari niyang gawin sa akin. Noong January 1, 2023, pinagdesisyonan ni Mr. Go na magkarelasyon na kami. Tulad ng bulag kong pagsunod ko sa kanya dahil sa takot ay wala po akong nagawa, kundi sakyan ang kanyang deklarasyon kahit labag sa akin at aking alam dahil alam ko din na mayroon siyang karelasyong iba. Bandang Mayo hanggang Hunyo ng 2023, sa kabila ng takot na nararamdaman ko ay naglakas loob akong lantarang kumontra sa mga gusto at hinihingi ni Mr. Go sa akin, pinilit kong umiwas sa kanya dahilan upang lubusang magalit sa akin si Mr. Go. Sa puntong ito ay nalaman na ni Mr. Nebreha ang mga nangyayari at kami ay pinagsabihan. Ang lahat ng ito ay umabot sa puntong pagsugod at pag-eeskandalo ng karelasyon ni Mr. Go na si Miss Kathleen Diaz sa opisina ng aming sa Timog. Marami na rin pagbabanta ang ginawa ni na Mr. Go at Miss Diaz sa akin. May punto rin na hinahamak nila ang aking pagkatao at pinagbantaan sa aming group chat sa Facebook. Umabot na rin po ang kanilang pagbabante sa para ako ay matakot sa aking kaligtasan, at dahilan ng mga ito upang maapektuhan ang aking emosyonal at psikolojikal na estado, pati na rin ang kaligtasan ng aking pamilya. Bago mawala si Mr. Go sa MMDA, ako po ay nag-file ng reklamo sa MMDA Administrative Service at sa aming Committee on Decorum and Investigation o CODI, ngunit lumipas ang mga panahon, wala pong aksyong ginawa ang aming opisina para imbestigahan ang aking reklamo hanggang sa panahon ito, hanggang sa hindi na pumasok si Mr. Go. Nagulat na lang po ako noong Nobyembre taong 2023 ay bumalik si Mr. Go sa MMDA bilang kapalit ng suspendidong Mr. Nebreha. Dahil dito, agad akong nag-request upang mailipat ng opisina para hindi makasalamuha o makita si Mr. Go dahil sa bantang kanyang dala sa aking kaligtasan, ngunit hindi ako pinayagan ni Mr. Go makalipat ng opisina. Noon Disyembre taong 2023, dumating ang kinakatakutan ko at ang resulta ng aking pagtanggi sa mga malalaswang suhesyon ni Mr. Go. Inakusahan ako ni Mr. Go ng kasong administratibo dahilan ng aking pagkatanggal sa trabaho. Sa nasabing pag-aakusa, walang formal na pagdinig ang naganap at hindi pinakinggan ang aming inisyal na paliwanag. Kaakibat nitong aking reklamo ang mga kopya ng ilang pag-uusap naming na magpapatunay sa mga malalaswang suhensyon ni Mr. Go, at aking pagtalima dahil sa aking takot at upang hindi ako matanggal sa aking trabaho. Bilang suporta sa aking reklamong ito, akin pong inilalakip ang mga sumusunod na dokumentaryong ebidensya. Dahil sa kasikatan ngayon ni Mr. Gabriel Go sa social media ay nagkakaroon naman ito ng kalaban isa na dito ang kasong sexual harassment sa kanya na nilabas ni Senator J.V. Ejercito. Ikaw anong komento mo sa usaping ito? Please like, comment and subscribe for more videos upload. Thank you and God bless.